Okay. Okay, so good afternoon. Good afternoon to each and everyone. So, bali ganito guys, hiniram ko itong work ng isa sa mga group natin. So, para ipakita sa inyo kung paano, okay, kung paano yung magiging content dapat yung marketing aspect o yung marketing visibility. So, as you can see, ang mga parts kasi nito is yung product or service description. Okay? So thank you nga pala dahil pumayag si Miss Sumayo, si J. Elia Don Del Sumayo na i-share sa inyo itong ginawa nila. Okay? So ito hindi mo na kailangan itong part na to. Pwede naman yung gawin sa huli. No? Yan. So doon muna ako mag-focus lang kay chapter 1. Ay, hindi. Kay marketing aspect. Tapit na. Yan. Okay. So ito yun. Yung market visibility. Okay? So under market visibility, so ang una nga dyan is yung product or service description. Yan. It just so happen, nandito sa ginawa nila, ito yung maayusin lang nila, nailagay nila ito sa bandang itaas. Okay? Kasi yung industry description, pangalawa na to dapat. So, nasan yung kanilang product and market description? Ito, napunta dito. Yan. So, dapat to, nasa first part ng marketing, ng market visibility. Okay? O yung marketing aspect na sinasabi. Yan. Yung product and service description. So, as you can see, dito, ginawa nila, pinakilala nila yung business nila, post in the study hub, sa unique, yung innovative, blah, 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 blah. Okay? So, part ng pagpapakilala nila, siyempre, dinidescribe mo nga kung ano yung product mo, ano yung service mo, o kung ano yung business mo. So, nagbigay siya dito ng ilang mga meron yung kanilang business o yung ano ba yung mai-offer nila sa kanilang mga potential clients. Okay? So, for example, ito, binigyan nila range of seating options. Kasi marami nga namang options sa kanila. Okay? So they have communal table, individual desk, private study room, cozy lounge, and outdoor seating. So yung tinatawag din yatang alfresco, sabi na gano'n. Part ng kanilang product or service description is ipakilala yung mga product din na meron pa sila. So what are those? No, what are those? Okay, just a minute. Okay. So, ano-ano ba? Sabi nila, ito yung mga pwede ring mabili aside doon sa pinaka-main business nila which is to provide the space. Ito pa yung ibang mabibili nila. So, part of the product and service description is ipakilala kung ano yung mga product na meron sila. They have premium coffee, tea, and food. So, ano-ano daw yung mga coffee nila? Ito, binanggit nila isa-isa. Ayan. Ito naman yung mga non-coffee, pasta, pastries, cakes, waffle, sandwiches. So yan yung mga available sa kanila. Okay? So kung mapapansin mo, hindi na nila binigyan ng pictures. Okay lang. Pero it would be better siguro kung kahit papaano, kahit isa, tigi-tigisa sa mga yon ay nag-show sila ng picture. Okay, for example, para lang may idea tayo, di ba? So, sandwiches. Yan, halimbawa, ano yung coffee bean sandwich? Yan. O kaya naman ito, waffles and croffles. Ano yung classic maple? Yan. Cakes o red velvet, slice lang naman yan. So, pwede naman tayong mag-grab sa kay Google, okay? Para ipakita natin kung ano lang muna yung magiging itsura.
I understand na hindi natin 'to magagawa, hindi naman natin magagawa yung actual. Okay? Ayan. Then ito, part pa 'to ng kanilang services. Okay, so kung mapapansin niyo, naipakilala nila ng buo, ng kumpleto, ng maayos yung kanilang business. So kumbaga, oh, now may idea na ngayon yung mga reader, okay, kung ano yung kanilang ino-offer, kung ano yung kanilang business. Yan. Okay, so buo siya. Etong forms of organization, medyo nalito lang siguro, hindi pa yan kasama dyan. Okay? Bakit? Kasi yung forms of organization ay nandoon sa ah, kabilang aspect. Nandun yan sa organizational aspect or organizational feasibility. Okay? So yan ay naligaw, hindi kasama yan dyan. Then ito na. So after ng product or service description is yung ng industry description. So tulad ng sinabi ko nung nag face to face, ang ipinapakilala mo dito hindi yung business mo, kundi yung industriyang kinabibilangan ng iyong potential business. Okay? So yun ang ipinapakilala mo dito. Ngayon, okay. So paano mo may papakilala yung industry? Paano mo ma-describe yung industry? Okay. So, kung napansin nyo dito, nagbanggit pa siya dito ng core activities. Okay? Ibig sabihin, core activities ito nung nasa ganong klase ng negosyo. Ano-ano yung pinaka-core service o core activity na pinoprovide ng ganitong klase ng negosyo. Okay? Sa kanila kasi, space yung kanilang nature ng business nila. So yun ang dapat din nilang i-present. Yun ang dapat din nilang ipakilala, yung industriya. So kung nasa coffee ka naman, coffee industry ang ipapakilala mo. O ano ang mga core activities ng coffee? Ano-ano ba yung mga product na normally ino-offer ng isang coffee shop? At ano-ano din yung mga services na ino-offer ng isang coffee shop? Yun. Okay? Next. Part of it, no? Para sa definition and scope kasi to no? Yun ang inano nila eh. Pinakilala nila pati yung products and services. So ano nga ba yung mga product and services ng industriya na to? Okay? Take note itong core activities, itong product and services, lahat ito ay pumapatungkol doon sa definition and scope. Okay? I understand most of you, ganito rin yung sinunod, which is also good, no? Tama naman. Kaya lang yung iba kasi medyo nalito siguro ng konti. Okay, so part of the definition and scope niya, instead na ang ilagay niya ay definition and scope, inisa-isa na lang niya. Core activities, products and services na ino-offer ng industriya, okay? Ng industriya mismo Ayan. Tapos, ito, nilagay nila yung sa kanila. Ayan. So, kumbaga isiningitan nila. Pero kahit wala ito, okay lang. Kasi, ang ipapakilala muna natin, yung industriya. Okay? Ayan. So, primary functions, okay? Almost the same ito nitong core activities. Okay? Now, key players. Okay. So, ipakilala din natin kung sino-sino yung mga key players. Yung iba sa inyo, good, nakasunod dito talaga. Nailagay talaga nila kung sino-sino yung mga key players, no? Now, dito, isa-isayin natin. O, kung halimbawa sa kanila, ito yung mga company, okay, na nagpo-provide ng the same service, that's why they belong to the same industry. Okay? So, kung babalikan ko yung example ko kanina na coffee shop, ayan, para mas familiar tayong lahat, ang makikita nating mga key player dito ay yung mga kilalang coffee shop tulad ni Starbucks, Coffee Bean, Shuttle's Best Coffee in Town, etc. Okay?
So bigyan lang natin sila ng konting pagpapakilala. Oh, sino si Starbucks? Si Starbucks ay ganito, ganyan-ganyan na worldwide meron siyang total na ganito kadaming coffee shop. In the Philippines, ganito naman siya kadami. They offer a wide range of coffee selections, pastries, etc. That's it. Ganun lang. Kahit mga 2 to 3 liners lang, pwede na. Okay? Kasi pinapakilala lang din naman natin siya. Then, pwede tayong maglagay kung masyadong marami, kung masyadong marami, yung mga malalaki na lang, no? Pwede natin pakilala. Para maano natin na may bumubuo talaga nito. Now, kung meron doon sa target area nyo, yan, na player, pwede mo na siyang isama. Kasi siya yung pinakamalapit sa'yo. Okay? Kung merong isa o dalawa, pwede mong isama. Kasi siya yung pinakamalapit doon sa target area mo. Okay? At mag-a-appear din kasi siya doon sa comparative analysis. Okay? Yan. So yan ang key players. Okay? Next is yung market size and growth. Again, ang tinutukoy dito, industriya. Yung industriya na kinabibilangan mo. Katulad nito. As to market size, okay, ganito sa kalaki, sabi niya. Global co-working space market size is expected to reach 16.17 billion in 2022 and is projected to grow 30.36 billion by 2026. Di ba? Ganun kalaki yung industriya. Sir, yung sa example mo na coffee, o yun, anong market size ng coffee sa overall na industriya sa Pilipinas? Kahit sa Pilipinas lang, guys. Makikita naman natin yan via online. Sa mga online, pwede natin makita yan. Google lang natin yan. Okay? Now, itong number of co-working spaces na to, ito yung number of participants. Yan. Number of participants. Ilan ang bumubuo sa industriya na to? Halimbawa, kung sa coffee shop, ilang malalaking coffee shop ang bumubuo dito? Yan. Pwede natin makita yan base sa registered number. Okay? Ngayon, kung doon sa lugar na target mo, meron kang makuhang data, halimbawa sa Nabotas, pwede rin, isama mo. Okay? Isama mo na in Nabotas area alone, there are number of ganito, ganyan, who's engaged in the same business as I do. Parang ganon. Okay? Ayan. So, yon ang bubuo naman sa market size and growth. Dito kasi pinapakita lang natin na yung business ay maganda talaga. Na yung business ay growing. Okay? Ayan. So sabi niya, these figures highlight the substantial growth and potentials of the co-working industry in the Philippines. Ayun. So lahat naman yan ay pwede nating mahagilap lahat online. Kasi kailangan din nating mag-evaluate ng mga documents lang. No, yung mga articles, mga ganyan. Sa market research, yan. So sabi ko nga, ipe-present na lang dito yung result. So ayan, result. Tapos, konting description ng data. Okay? Konting description lang ng data. So ano to? Age. Composed of 35 to 40, 9%, ganyan. Lang. So yan ang medyo marami kasi ang daming item ng questions mo. So isa-isa lang natin to. Okay? So nagawa nyo naman yan lahat. Yung iba naman, pwede rin naman guys na kahit hindi nakaganito. Pwede naman naka-table form lang. Kung mas applicable sa inyo ang table form, pwede gamitin ang table form. Kung mas applicable naman sa inyo yung pie chart, and then do it in pie chart. Wala namang problema. Besides, it's a presentation of the research, the result of your survey. Okay? Ayan. Next dito, syempre dapat yung market description na. Ayan.
Sa market description, ang dinidescribe natin dito ay sino si target market, sino si target customer. Okay? Sino si target customer. Ngayon, para ma-describe natin yung ating market, okay? Pwede natin siyang simplihan lang. Okay? Pwede natin siyang simplihan lang. Merong iba sa inyo na nakagawa nito ng maganda. Okay? Ayan. Tulad nito. Ang gagamitin natin is demographic, geographic, behavioral. Okay? Pwede na yan. Yan lang pwede na. So, halimbawa, sa demographic, meron ba tayong target age? Yan. Dito sabi nila 18 to 34. Okay. So, sir, paano po ba mag-decide dito? Para kanino ba yung product mo? Halimbawa tayo ulit, coffee shop. Now, anong edad sa tingin mo yung pwede na pwede ma-avail yung product mo? Kung age 18 ba, kaya nang ma-avail yung product mo? Yes, sir, kaya naman. O di, let's start with 18. Kaya pa ba yan kahit mga 60 years old? Sir, pwede pa naman. May mga coffee naman kami na sugar-free. Kaya mababa yung sugar content. So, pwede pa kahit sa medyo senior. Okay. Gender or yung sex. Ang target mo ba, babae lang o lalaki din? So, kung babae at lalaki, lagyan natin. So, as to gender, yan, male, female. At kung gusto mo ilagay LGBTQ++, bahala ka. Pero, siyempre, yun eh, part na yun eh. Dalawa na lang naman talaga sila. It's male or female. Okay? Eh, total lang, LGBTQ naman, they're claiming naman na kung bakla, siya ay babae, kung tomboy, siya naman daw ay lalaki. So, kahit male and female na lang. Employment status. Ayan. Meron ba tayong specific target? Okay? As to employment status. Ayan. So, kung wala naman, edi alisin natin. Sir, pwede ba ilagay yung income? Pwede. Meron ba tayong target income bracket? Yes, sir, kasi medyo may price kasi yung product ko eh. So, dapat at least they are earning at least 15,000 or 20,000 a month. Lagay natin. Sir, sa akin naman hindi. 10,000 naman to, pwede na. Kahit may allowance ka na 10,000 naman, pwede na. Okay, lagay natin. Kumbaga, dito guys, ginagawa lang natin mas malinaw yung picture nung kung sino ba yung market mo, kung sino yung target mo. Okay? Yeah. So, educational level. Oh, may kinalaman ba educational level sa product mo? Kung meron, ilagay natin. Pero kung wala naman, hindi huwag natin ilagay. Di ba? Eh, kahit hindi nakapag-aral, sir, pwede naman pong uminom ng milk tea. Okay. So, huwag natin ilagay. Di ba? Pero, hindi pwede, sir, kung walang income. Kasi kailangan may income ka. Yan. Kasi nga, medyo may presyo siya. Yun. Next, geographic. Yan. So, dito, hindi na natin kailangan ilagay ito. Itong in which type of location. Hindi natin kailangan ilagay ito. Hindi na. Okay? Tingnan mo nga yung ginawa ko sa demographic. Di ba ganito lang? So, ilagay lang natin dito. Geographic. O, buray natin tong in which type. Lagay natin dito location. O, ilagay mo dito. Saan yung target location mo? Sir, Navotas and some part of Malabon. Ayun. Sir, ang target namin is Camanaba. Sir, ang target namin are University Belt. Ayun. Di ba? University Belt in Recto Avenue. Ayun. Di ba? Sakto. Kasi sa geographic, ang tinitingnan natin dito is yung lugar, yung location. Di ba? Sir, pwede ba natin ilagay as sa location yung barangay? Pwede. Barangay 1, 2, 3, 4, 5. Yan. And within 1 kilometer radius or barangays within 1 kilometer radius. Pwede rin yun. Okay? So yun ang geographic. Okay? Kasi ang geographic ay location. Yan.
behavioral. Yan. Sa behavioral naman, dito ipapakilala natin ano yung behavior ng ating target consumer. Okay? So halimbawa, part kasi ng behavioral dyan, guys, yung tawag dito, benefits. Yan. Sir, yung pong mga very practical, sila po yung target namin kasi ang price namin is somewhat low pero of good quality naman. So, yun yung sa behavioral. Ngayon, if it will be quite difficult for you to be specific as to behavioral, pwede nyo siyang alisin. Pero maganda sana kung meron. Okay? Now, o kaya ibahin natin yung laman. Ang ilagay natin sa behavioral, halimbawa, yung frequency. Yan. Yung kanyang frequency ng pag-consume. Kaya tulad ito yung how often. Yan. Frequency ang ilagay natin. Okay? So for those who are availing it ng mga once a month, sila yon. Okay? Ayan. So pwede naman kahit alisin nyo kasi medyo talaga yan, very, very specific masyado ang pag-behavioral. So kahit na mag-stick tayo dito sa demographic or geographic. Okay? Pero kung kaya nyo ilagay yung behavioral, sige, okay lang. Teka, paano ba? Para mas madali. Okay, ganito na lang. Halimbawa, under behavioral, pwede natin ilagay ang target natin, price sensitive. Yan. Price sensitive customer o kaya naman quality conscious customers. Yan. Who do their shopping, halimbawa as to frequency, monthly. Kasi yung product mo can be consumed on a monthly basis. Sir, kape yung sa amin Pwede ba namin ilagay dito coffee lover? Pwede. Pwede kasi behavioral yon. Coffee lover. Okay? Sir, sa amin katulad nito dito, space yung sa amin, sir for those who would like to study alone or for those who don't have space in their house. Yan. Or studios. Yan, ganun. Or they just like to hang out with friends. Pwede yun. Behavioral pa rin kasi yun. So in short, guys, itong market description is talagang pagpapakilala lang kung sino ang iyong target consumer. So not necessarily kailangan mong kunin doon sa iyong questionnaire. So hindi naman kailangan. So just describe lang. Okay? So siya may kaduktong sa dito. Yan. So nabanggit ko na. Ayun. Medyo ginawan lang yan ang description to. Pero pwede na kahit na naka-table form lang. Okay na rin yun. Good sa tayo doon. Next is competition analysis. Yan. Sa competition analysis, sabi ko nga sa inyo, ipakilala natin dito kung sino-sino yung mga competitor na malapit sa iyo, especially yung mga within 1 to 2 kilometer radius. Okay? Sir, Starbucks kanina nabanggit natin. Kaya lang yung Starbucks masyadong malayo sa iyo. So, huwag na natin siya consider as part of your direct competition. Yung mga malapit na lang sa iyo. Yung mga within your area. Okay? Now, isa-isay natin yan. Ang binanggit ko sa inyong gawin para medyo madali lang, no? I-table form natin siya. Tapos, ang maging basis natin ay yung pinaka-4 piece sana natin. No? Comparing yung kanilang mga product, yung kanilang price range, yung kanilang mga promotions, at saka yung pinaka-place o yung distribution nila. Again, halimbawa, product. O ano-ano ang mga i-compare natin dito. So ano-ano daw ba yung mga product na ino-offer nila? Kanina, sa papel nila, una ka na kumain na. Sa papel nila, pinakita nila doon yung mga product nila mula sa coffee, pastries, cakes, sandwiches, etc.
So dito, ganun din. Pero hindi mo naman kailangan na ilagay pa isa-isa yung mga variety. Yung category na lang. So they have sandwiches, they have cakes, they have pastries, they have coffee, both coffee-based and non-coffee-based, etc., etc. Price. Halimbawa, coffee, magkano price range? Yan. Cakes, magkano price range? So hindi natin isa-isahin kasi masyado marami yan. Hopefully, nagigets nyo guys ha. Yan. Ngayon, promotion. Meron ba silang mga promotions? Diba? Meron ba silang mga promotions na ginagawa? Yan. Place. Anong masasabi mo sa kanilang physical store? Anong oras sila nagbubukas? Anong oras nagsasara? Store hours. Diba? Meron ba silang parking? Malaki ba yung space nila? Very inviting ba yung interior o yung ayos? Diba? Meron ba silang motive? Yun. So, pwede ganon. Kasi dinidescribe mo rin siya ulit eh. Diba? Ano yung kalakasan at ano yung kahinaan naman nila. Pero it's more of mga kalakasan ang pinapakita natin. Okay? Ngayon, sir, pwede ba na hindi naka-table? Sila, ganun ang ginawa nila dito. Hindi naka-table. Ayan o. Diba? Pwede naman. Dito, maganda din sa ginawa nila, in-include nila pati yung strength and weaknesses. Doon kasi sa notes natin, nakalagay talaga to. Pero sabi ko kasi nga sa inyo, para hindi kayo masyadong mahirapan naman ng gusto, kahit yung 4-piece lang ang gamitin natin, will be enough. Pero sila kinumpleto nila. Ayan, may strength and weaknesses pa nung mga competitor nila. So, okay yun. Okay? Ayan. So, isa-isa nila yan. Doon. Okay? Ayan. So, isa-isa. Okay. Ayan. Next is marketing strategy. Ito, para sa inyo na to. So, kung mapapansin nyo, marketing strategy for Cozy Bean Study Hub. Okay? So, ano ngayon ang ating marketing strategy? Ito ang target market niya. Okay? Ito ang kanyang positioning, pricing strategy, distribution, ibig sabihin para yun dun sa tawag dito, para yun doon sa what do you call this one? Para sa place, yan yun eh, para sa place sa distribution. Tapos yung promotion and yung kanilang plan. Actually, yung marketing strategy na yun is your strategy for your 4Ps. So, ibig sabihin, si marketing plan, yun na rin yun. Okay? So, medyo pwede rin pag-isahin itong marketing plan na to at saka yung strategies, saka ito. So, ano ang magiging strategy natin para sa product? Okay? Ang positioning kasi, pumapasok na yan dun sa part ng, pagiging part ng promotion yan. Ayan. Pero, okay din naman yung gawa nila na nilabas muna nila yung positioning. No? Sabi nila, premium yet affordable. That is how they position their product. Okay? And then ito yung kanilang magiging pricing strategy. Ngayon, pwede kayo magbanggit ng isang pricing strategy. Especially mga marketing major, dapat alam nyo ito. No? Pwede tayong gumamit ng skimming o kaya ay penetration. Skimming, ibig sabihin magsiset tayo ng mataas na presyo agad. Kasi gusto natin pakilala sa kanila na, iba kami, premium kami, maganda yung product namin. Kaya hindi namin maibaba yung presyo. Isa naman, penetration strategy kasi, ang set price nila ay mura. Okay? Hindi dahil pangit ang quality, kundi yun ang napili nilang strategy para eventually, unti-unti, itataas nila. Okay?
So, yan yun. Distribution, may physical store kami, may parking kami, meron din kaming online. Yan, meron din kaming online and available din yung aming available din yung aming mga product via delivery using Panda, ganyan, etc. etc. Yan. Tapos, ito yung kanilang location, so that's good. Pero makikita din yan sa ibang part. Yan. Ito guys, yung kanilang demand and sales projections. Kung mapapansin nyo, hindi nakalagay yung iba, yung mga computation. Hindi. Bakit? Kasi ito lang talaga dapat ang nandun. Okay? Historical demand. Data na lang ang nakalagay talaga. Oo, data lang. Hindi nakasama yung computation guys. Ito lang, data lang talaga. Projection, yun, data lang ha. Ayan, data lang. Yung lahat ng computation, sabi ko sa inyo, nasa likod lahat yan. Okay? Then, ayun, supposed to be, dapat nandito rin yung sales. Okay, so yun ang kulang nila, sales. Sir, saan po manggagaling ang sales? Saka ano ang itsura? Yung projected sales, halos ganito rin ang itsura. Palitan lang natin tong projected demand, gagawin natin projected sales. Tapos yun din, year. Okay? Now, it's up to you kung paano nyo siya pwedeng i-present. Pwede kasi yung year ay nandito, tapos ito, sales na agad. Yun na. Wala nang total, dalawa lang. 1, 2, year sales. Ganun lang. Ito naman, year demand. Kung yun lang gusto nyo ipalabas. Ngayon, kung gusto nyo pa ilagay yung mga item dito, kunwari, product A, product B, product C, product A, product B, product C, tas total, pwede naman. Mas maganda nga yun kasi nakaspecific. Ngayon, piece of advice. Kapag ganun ang ginawa nyo sa demand, ganun din dapat ang gagawin nyo sa projected sales. Kasi kailangan magkapareho ang itsura nilang dalawa. Okay? Kaya so hopefully guys na nalinaw ko sa inyo. Okay? Yung mga gawa nyo, reviewin nyo ulit, ayusin. Okay? Itabi nyo lang muna yan. Graded na kasi yung unang sinabit ko. So itabi nyo lang yan kasi pagsasama-samahin niya pagdating doon sa final manuscript. So, that's it. No? So I hope makatulong to and thank you ulit kay Miss Sumayo. Yan. Dahil pumayag siya na gamitin natin yung kanilang paper. Okay? Ayan. Okay. So thank you very much. Thank you guys. So hopefully makatulong siya. I-upload ko ito kagad. Okay? Bye-bye.